Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-33 na kabanata ng Noli Me Tangere, Malayang Isipan. Habang malapit nang matapos si Ibarra sa kanyang pagbibihis, dumating ang isang utusan na nagdala ng balita tungkol sa isang magbubukid na naghahanap sa kanya. Inakala ni Ibarra na karaniwang manggagawa ito at iniutos niyang papasukin sa kanyang tanggapan. Ngunit laking gulat niya nang makaharap niya si Elias, ang mahiwagang magbubukid na nakatulong sa kanya noong nakaraang panganib. Agad nagpasalamat si Elias sa pagkakaligtas niya, ngunit ipiniliwanag niyang hindi para sa kanyang sarili ang kanyang kilos, kundi para sa kapakanan ni Ibarra. Sa kanilang pag-uusap, ipinakita ni Elias ang lalim ng kanyang kaalaman at karanasan sa buhay, at nagbigay ng babala tungkol sa mga kaaway ni Ibarra. Ipinaliwanag niya sa mundo, lahat ay may kaaway, mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa pinakamakapangyarihan sa lipunan. Binanggit din niya ang mga panganib na dala ng nakaraan ng pamilya ni Ibarra at ang posibleng banta mula sa mga taong tila tapat ngunit maaaring magdulot ng kapahamakan. Ipinahayag ni Elias ang kanyang pananaw sa katarungan, pagkakataon at milagro. Ayon sa kanya, ang paniniwala sa pagkakataon at milagro ay nagpapakita ng limitasyon ng tao at ng kalikasan. Ipinaliwanag niya na hindi niya hinayaang mamatay ang salarin sa pangyayari sa paghugos, hinayaan niya lamang ang kalooban ng Diyos na magparusa. Ipinakita rin niya ang kanyang pagtanggi sa katarungan ng tao bilang ganap na otoridad, ngunit kinilala niya na sa ilang pagkakataon, ang tao ay kailangang maghatol para sa kabutihan, basta ito ay hindi para sa kasamaan o pagwasak. Bago umalis, muling pinaalalahanan ni Elias si Ibarra na ingatan ang kanyang sarili dahil may mga kaaway siya at ipinagbigay alam ang babala para sa kabutihan ng bayan. Nang tanungin ni Ibarra kung kailan sila muling magkikita, sinabi ni Elias na maaari siyang lapitan anumang oras kung makakatulong siya sapagkat may utang pa siya kay Ibarra. Sa kabanatang ito, makikita ang paglahad ng kritikal at malayang pag-iisip ni Elias, isang taong may malalim na pag-unawa sa buhay, katarungan at kapangyarihan ng tao, at ang kanyang pagtuturo kay Ibarra tungkol sa mga panganib at responsibilidad na kaakibat ng kanyang posisyon.